Kasalukuyan po nasusunog ang isang residential area malapit sa Makati Medical Center. Ang sunog umabot sa general alarm at nakaapekto na sa ilan pang katabing kalsada. May ulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Rafi, kasalukuyan niyang tinutupok ng napakalaking sunog ang isang residential area dito sa tapat mismo ng Makati Medical Center sa may barangay San Lorenzo. Sa lakas at bilis ng pagkalat ng apoy, Rafi, agad na iniakyat sa general alarm ang sunog rito. Kaya nga walang patid ang pagdating ng mga fire truck ngayon dito, gayon din yung mga rescue teams. At sa dami nga ng mga response rito ay sarado na halos lahat ng kalsada sa paligid nitong nasusunog na mga bahay. Makapal at maitim na usok at naglalagablab rin ng apoy nang datnan natin yung lugar kanina. May sunod-sunod rin na pagsabog tayong narinig kanina lamang. Ayon sa mga taga rito, Rafi, na ating nakausap, pasado alas 9 raw kaninang umaga nang magsimula ang sunog. Pawang mga informal settlers sa mga nakatira sa pagilid ng estero, kaya dikit-dikit at gawa sa light materials ang kanilang mga bahay. At dahil nga katapat lamang ito, Rafi, ng Makati Medical Center, ang nasusunog na mga bahay, ay binobomba na rin ngayon ng tubig ng mga bumbero ang gusali ng ospital para nga maiwasan o nangangamba sila na tumawid ang apoy, Rafi. So Dante, ganun kalapit yung sunog dun sa ospital. Yung usok ba nito pumupunta na dun sa ospital, Dante? Tama, Rafi, malapit na malapit lamang dun sa pagtansya ko, siguro mga nasa 20 hakbang lang eh. Kasi itong kalsadang ating kinatatayuan ngayon, yung Amorsolo Street, yun lamang yung parang naghihiwalay mismo doon sa lugar kung saan nasusunog at doon mismo sa ospital. Yung usok naman ay napakakapal ng usok at nagkataon pa, Rafi, yung hangin ay papunta mismo doon sa ospital. Kaya yung mga nakastand na mga ambulansya, gayon din yung mga rescue teams, ay medyo lumipat ng lugar kasi nga hindi rin sila makahinga at yung visibility syempre apektado rin. Kaya lumipat sila ng pwesto, Rafi. May impormasyon ba tayo, Dante, kung i-evacuate? Kung meron mga apektado doon sa loob ng ospital? May posibilidad ba na magkakaroon ng evacuation doon? Sa ngayon, Rafi, wala pa naman tayong nakikita na evacuation. Pero kung halimbawang magpapatuloy pa rin itong sunog, ay syempre hindi maaalis yung posibilidad na yan. Pero sa ngayon nga, sa mga oras na ito, ay kalmado naman yung sitwasyon dito sa may ospital. At nakikita na rin natin dito sa isang bahagi ng kalsada dito sa may gilid ay tinitipo na rin yung karamihan sa mga residente nung nasunog na lugar at nandito na rin nga mismo si Mayor Junjun Binay para naman personal na silipin yung sitwasyon ng kanyang mga constituents at nagtitipon-tipon na rin dito yung mga tauhan ng DSWD na alamin yung pangangailangan ng mga taga-rito, Rafi. Dante, gaano nakalawak yung mga nasunog at gaano pa kalawak yung pwede pang maapektuhan? Nabanggit mo kasi mga informal settlers itong lugar na nasusunog ngayon. Yes, Rafi, sa oras na ito, hindi pa tayo makapenetrate doon sa lugar kasi nga makapal pa yung usok at malakas pa yung apoy. Pero kung sa aking personal na pagtansya, malaki din itong area na ito eh. Siguro hindi bababa sa mga 300 pamilya yung posibleng naapektuhan itong sunog, Rafi. At Dante, may posibilidad bang tumawid ito? Kasi sa pagkakaalam ko, may mga commercial establishments malapit dyan sa lugar na yan. Yes, Rafi. Sa ngayon, medyo yung usok nga ay medyo hindi na kasing katulad ng una nating datnan. Yung posibilidad kasi, ang problema kasi, Rafi, yung mga debris ng mga mismong nasusunog na mga bahagi ng bahay, yun kasi ang potential na magdulot ng sunog dito sa mga kalapit na lugar nitong nasusunog na bahay. Pero in terms of doon naman sa apoy, masasabi natin na malayo naman, hindi naman siya kumbaga titikit doon sa mga building. Yun lang, yung pinangangambahan lang, yung mga debris ng mga mismong nasusunog, Rafi. So kaya Dante, siguro itinaas sa general alarm yan. Ibig sabihin na lahat ng bumbero sa Metro Manila ay kailangan pumunta dyan para hindi na talaga kumalat yung apoy dyan kasi nga malapit sa commercial at malapit pa sa isang malaking ospital, Dante. Tama, Rafi, kasi kanina mga bago mag-alas 10 ng umaga, nakikita natin ang unang timbre sa atin ay nasa Task Force Charlie lamang. Pero sa loob lamang ng mga halos 15 minutos, pagdating natin, naka-general alarm na. Kaya nga yung mga bumbero ay walang patid sa pagdating dito. Pag general alarm kasi, alam naman natin, lahat ng available na mga fire truck sa buong Metro Manila ay talagang kailangan rumisponde, Rafi. At kumusta naman, Dante, yung penetration ng mga firemen? Nakakapasok ba sila doon sa area na sentro ng sunog? Mahirap, Rafi, mismong pasukin yung area dahil ito nga ay nasa gilid
bumbero at iskinita lamang yung mga daanan. Pero ang maganda kasi, Rafi, ay marami yung mga pamatay sunog at wala namang problema tayong nakikita in terms doon sa supply ng tubig. Kaya maganda yung nagiging operasyon nila sa pag-apula ng apoy. Dante, may napapanood kasi kami dito ng video na talagang lumalagablab yung apoy, pero nabanggit mo ngayon lang na medyo maputi na yung usok, tama ba? So, nakokontrol na ba ng mga bumbero yung sunog na yan? Yes, Rafi, sa ating pagtingin ay medyo kontrolado na ngayon. Although hindi pa natin nakukumpirma kung ibinaba na from general alarm itong sunog. Pero so far, Rafi, masasabi natin na dahil puti na nga yung usok na ating nakikita, indication kasi yan na kumbaga yung apoy ay hindi nakatulad kanina na talagang napakalaki, naglalagablab at mapulang-mapula yung sunog, Rafi. Okay, maraming salamat, Dante Perelio.